Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang gabi mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ngayon ay wala mo ng kahit anong background o anuman dahil napakahalaga po ng ating pag-uusapan. Sa gabi pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong si Remulla, na ayon ho sa ating nakalap na informasyon na kaya madalas nagkakasakit itong si Remulla dahil nga sa iniisip niyang mabuti, kumbaga stress siya, alam naman ho natin na ayon pa nga kay dating sa ating kaibigan, ginagalang na iniidolo na si Kaper Silapit, na itong si Remulla ay namamangka sa dalawang ilog. So ang ibig sabihin ho nun, sumusunod ho kay Duterte, sumusunod din kay Marcos. Kumbaga dalawa po yung kanyang amo. So dahil po sa dalawa yung kanyang amo at itong dalawang ito ay nagkakaroon ho ng hindi magandang usapin, nagbabangayan, di ba? Sabihin na lang natin, yung isa hindi siya pumapatol, pero nasa punto talaga na may nangyayari pong gulo. No? Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, dito na po naipit ngayon si Remulla. Dito na ano yung kanyang isip. Kumbaga parang natuturete na siya. Hindi niya alam kung sino na ngayon yung susundin niya. Dahil pareho niyang amo to. Pero sa puntong ito, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman natin na ang may kapangyarihan na magtanggal kay Remulla sa kanyang katungkulan ay walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Kaya siguro naisip din ni Remulla, wala na yung amo ko, wala nang kapangyarihan, wala na siyang magagawa. Diba? Para sa kanya. Kasi kung tutusin nga naman, mas may kapangyarihan si Remulla kaysa kay Duterte ngayon. Dahil siya ang may hawak ng DOJ, Department of Justice. So, ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ang pag-uusapan po talaga natin dito, yung tungkol po sa pagpasok po ng Interpol. O kumbaga sa madaling salita, ito yata yung mga tinatawag nilang international police, no? So na kung saan kahit saang bansa na pwede silang pumasok, sila yung humuhuli doon sa mga wanted, halimbawa katulad ni Tebes, di ba? So ganun po 'yon. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, although hindi nga pumayag ang ating mahal na Pangulo na bumalik tayo sa pagiging kasapi ng sa International Criminal Court, meron po kasing lumalabas ngayon na usapin na kahit pa wala na tayo sa International Criminal Court, hindi kayang pigilan at hindi mapipigilan ng ating gobyerno yung pagpasok naman ng Interpol, yung mga international police na yan na huhuli sa mga Duterte. Kasi pag ginawa nila yan, halimbawa may papasok sa atin dito international police,
from US, tas hindi natin papapasukin, baka mamaya pag tayo naman may huhulihin din tayo, gustong pumasok doon sa bansa nila, yung pumasok doon sa bansa nila yung kriminal, hindi rin tayo papapasukin. So isa po yan sa iniingatan na hindi masira. Kaya nga po itong si Rimulya, bagamat sinasabi niya na hindi talaga ibabalik ng ating Pangulo yung ating bansa sa International Criminal Court o sa ICC, pero may sinabi na siya ngayon. Matagal na pong hinihintay ito eh. Meron naman palang solusyon eh. Meron naman palang ibang paraan para hulihin itong mga Duterte. Bakit pinatagal pa? 'Di ba? So ayon nga po sa ating nakalap na impormasyon, tingnan nyo, nangangayaya to si Rimulya. At yan po yung kanyang pinag-iisipan ngayon. Na kung saan, sa totoo lang, ayon ho sa ating mga nakakausap, labag yan na sabihin ni Rimulya dahil nga sa dahil ang nagiging usapin dyan ay patungkol po sa kanyang amo. Labag sa kanya yan, pero kailangan din niyang gawin dahil yun din ang utos ng kanyang amo. Yan ang sasabihin mo, yan ang gagawin mo. Mamili ka, tatanggalin kita o gagawin mo yung gusto ko. Diba? So, tama ang desisyon ni Rimulya na sundin niya ang ating mahal na Pangulo para matuto at magkaroon naman ng takot itong mga Duterte. Kasi pag hindi po kumilos ang ating mahal na Pangulo, talagang lalaki po ang mga ulo nito. Talagang iisipin nila, wala, mahina talaga si Marcos, takot sa atin si Marcos. Walang magagawa, hindi nila kaya si Boying. Kasi sa atin pa rin si Boying, sa atin pa rin yan kakampi. Pero sa nangyari yung ito, mga minamahal ko mga kababayan, sa mga sinabi ni ipinilabas na lingwahe nito ni Rimulya, parang gusto niyang sabihin na papasok na talaga dito sa bansang ito yung mga tao na mula sa International Criminal Court para hulihin at magdala ng warrant of arrest para po dito sa mga inaakasuhan na tungkol po sa pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Isa na po dyan si Bato, si Albayalde, Albayalde ba yun? Kung di ako nagkakamali. At mayroon pang iba. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, talagang nakikita ko grabe yung pagkapayat ni ngayon Rimulya. At siguro, sa kakaisip na rin niya yun na, teka, tama ba itong gagawin ko? Pag sinunod ko si Marcos, masisira ako kay Duterte. Pag sinunod ko naman si Duterte, masisira ako kay Marcos. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, para siyang ipit na ipit talaga ngayon. No? Ipit na ipit. Pero, kahit sa ganung sitwasyon, talagang no choice siya, kundi sundin yung nagbibigay sa kanya, yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na walang iba, kundi yung ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, naniniwala naman ako na siguro, siguro naisip din ni Rimulya, teka, kung pipiliin ko si Digongyo, unang-una, sira na sa taong bayan. At hindi na ganun katibay yung kanyang impluensya ngayon, yung hatak niya, yung hatak ng mga tao sa kanya. Iba na, dahil tulad nga po sinabi natin dito, kung dati ay 100% o 99% yung mga taong naniniwala sa kanya, nakikinig sa kanya, ngayon po wala na, bumaliktad ho. 1% na lang ho halos yung naniniwala sa mga Duterte dahil nga sa natutuklasan na kasi, nalalaman na ng taong bayan yung mga hindi nila nalaman noon nung panahon ni Duterte dahil nga sa todo takip sila, todo pagpapapogi, todo pagsisinungaling, todo lahat tinodo nila ng mga panahon na para lang hindi malaman ng ating mga kababayan yung tunay na nangyayari ng mga panahon ngayon. So, ito na po yung hinihintay natin na magsalita si Boying sa mamamayan o sa ating mga kababayan na pwede palang pumasok.
Pwede palang hulihin pa rin ang mga Duterte. Kahit hindi na tayo kaalyado o kasapi ng International Criminal Court dahil nga sa may warrant, dahil mayroong nang nakabinbin, may mga nakabinbin doon na kung saan isang kaso na kailangang umusan. So hindi po pwedeng pigilan 'yan pag pinapasok yung international police na galing po doon sa ICC. So mangyayari po ito, mga minamahal ko mga kababayan, talagang ganun pa rin ang mangyayari nun. Hindi lang tayo babalik, although hindi tayo babalik na sa ICC, pero tuloy yung umuusad yung kaso para papanagutin itong mga Duterte. So yan po ang nakikita ko, mga minamahal ko mga kababayan. So kaya nga po nakikita ko talaga ngayon, kaya nga naniniguro ng husto itong mga Duterte na sirain talaga ating mahal na Pangulo dahil ang kanilang pakay, pag nahawakan nila, muli yung pinakamataas na posisyon sa bansang ito, wala nang makakahadlang sa kanila at hindi sila mapapanagot sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, di ba, si Duterte sabi niya retire na siya sa pagiging politiko. Si Baste sabi niya ayaw niya kasi magulo ang pagiging senador. Si Puloy, hindi naman siya, wala naman siyang alam. Naging naging congressman Ilang termino na, hindi man lang nakagawa ng batas kasi wala ngang alam. Ang alam lang ng mga yan, magnakaw ng magnakaw sa pera ng taong bayan. Ang gusto lang ng mga yan, may posisyon sila. Kasi yung mga posisyon nila na yan ang ginagamit nila pang proteksyon sa kanilang sarili. Nang sa ganun, hindi sila makapanagot sa kanilang mga kasalanan. So, ganun talaga sila Ganun ang kanilang estilo sa kanilang buhay. Pero ganun pa man, nagpapasalamat po ang taong bayan ngayon dahil mismo nang galing na kasi kay Remulla yung salitang hindi mapipigilan at hindi dapat pigilan ang international police o yung Interpol na pumasok dito dahil masisira yung kumbaga naging usapin patungkol dyan sa pagpasok ng mga international police. Lalong-lalo ng mga police natin, diba, nakakapunta sila sa ibang bansa para hulihin yung ganito, yung ganyan. So pagka sinira nila, hindi nila pinapasok yung mga international police na galing dun sa ICC, mukhang hindi po maganda. Siyempre, gagawa din sila na kung anong ginawa natin sa kanila, yun din gagawin nila sa atin. So, ayaw naman natin mangyari yun. So, sa sitwasyong ito, talagang iisipin talaga ng mga Duterte na, teka, parang nilaglag na talaga ako ni Boying. Nilaglag na talaga ako. Talagang mas pinili niya si Bongbong, no? Mas pinili niya. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, sa ginawang ito ni Boying, posible ho na buweltahan siya ng mga Duterte. Diba? Posible talaga. Pag chinamba-chamba pa, si Sara ang naging pangulo na ng ating bansa, baka mamaya magulat na lang tayo, matulad itong si Boying dito kay dating Senador Laila de Lima na ginawan ng issue na kung saan gumamit pa ng mga sinungaling na saksi na nagdiin sa kanya na kung saan ay nakulong sa loob ng ilang taon, 6 na taon halos. So maaaring ganun ang sapitin ni Remulla kapag ang mga Duterte ang humawak muli sa kapangyarihan o sa pinakamataas na kapangyarihan. Kaya kung ako kay Boying, sikapin niya talaga na makipagtulungan din siya. Siyempre kasama yung mga Pilipino, tayong lahat na wala na dapat talagang makaupo pa ni isa man sa mga ulupong ni Duterte kasi sigurado na alam niyo naman yung mga utak ng mga yan, utak parang may mga kurikong talaga. Parang may ubo yata yung mga utak ng mga yan. Kaya ganoon pa man, para sa taong bayan, natutuwa yung taong bayan kay Remulla kasi kumbaga sa sinabi niyang yan, nabubuhayan po yung mga naging biktima
ni Duterte dun sa kanyang Peking war on drugs. So, dahil sa sinabi niya yan na hindi pwedeng pigilin yung Interpol, so nangangahulugan lamang na talagang umuusad ho ang hustisya. Umuusad na po ngayon yung kaso na kung saan ang kahantungan po nito, mga minamahal kong mga kababayan, mapupunta po talaga sa paniningil sa mga kasalanan ng mga Duterte, hindi lamang po sa ating bansa, maging sa mga kababayan ho natin na talagang nakaranas ng mga kalupitan sa kamay ho ng mga Duterte. So, nagpapasalamat po, siyempre, unang-una dito, yung mga biktima talaga dahil sa sinabi ni Boying, nabuhayan sila. O, diba? Kasi ano bang purpose ng Interpol dito pagpasok? Hindi naman yan makikipagchismisan eh. Hindi naman yan mag-iimbestiga pa. Pag pumasok dito ang Interpol, ang dala po niyan, warrant. Diba? Para hadakpin, para hulihin yung mga taong gustong papanagutin ng ICC. So, dahil sa sinabing yan, hindi man 100% yung kasiyahan na nadarama ngayon ng ating mga kababayan, pero kahit papaano, naiibsan ho yung kanilang mga sakit sa kanilang mga kalooban dahil nga po sa nangyaring ito. Kaya lang, may naiipit. Yun nga lang, may naiipit. Walang iba kundi si Rimulya, kasi alam niyo naman na si Rimulya ay tao din ni Duterte. Ngayon, tao din siya ni Marcos, pero tama yung ginawa niya kasi kung ang susundin niya ay ang mga Duterte, mukhang, di ba? Samantalang kung ang mahal na Pangulo natin ang susundin ni Rimulya, safety siya, di ba? Kasi may mga tao siya, may mga bodyguard siya. Di ba? Alam ko may bodyguard din yung mga katulad ni Rimulya kasi Chief Justice yan eh. Hindi pala, ang tawag sa kanya, Secretary ng DOJ. So, alam ko talagang sa nangyayaring ito, galit na galit ang mga Duterte, syempre. At hindi natutuwa kay Rimulya kasi parang pinalakas ng loob ni Boying yung mga nagkakaso sa mga Duterte. So, itong mga Duterte, magagalit talaga sa kanya. Diba? At syempre, alam naman natin na tuso ang ating mga kalaban. Hindi naman yan papayag na basta-basta lang din silang makulong. Marami pong pwedeng mangyari, mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganun pa man, dasaluho natin at lagi naman nating hinihiling sa Diyos na, diba, na sana ay manaig pa rin ang hustisya, manaig pa rin ang katarungan para sa mga naging biktima ng mga Duterte. So, yun lamang po yung ating munang pag-uusapan. Natutuwa lang talaga kasi ako sa nangyayari ngayon na kumbaga talagang hindi man tayo makabalik sa International Criminal Court o sa ICC, tuloy pa rin yung kanilang misyon na papanagutin ng mga Duterte sa kanilang mga kasalanan. So, maraming salamat po mga minamahal ko mga kababayan sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Salamat po. Muli po, tulad po ni sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagbabaan sa ating inang bayan. Maraming salamat po.